Kapag po pinag-uusapan ang kooperatiba, siguro yung iba, ang naiisip lang ay mga produkto na binebenta o di kaya ay loans o kaya ay puhunan sa negosyo. Ang kooperatiba ay shared responsibility at shared success. Nasasalamin po ito sa mga prinsipyo ng kooperatiba gaya ng pagiging bukas sa lahat. Kahit sino ay pwedeng magmiyembro, wala tayong pinipili. Lahat ng miyembro ay may boses at may karapatang bumoto at makisama sa pagdedesisyon pagdating sa direksyon ng kooperatiba. Lahat po ay may ambag, lahat ay may pakinabang. Ang pinakaimportanteng bahagi ng isang kooperatiba ay walang iba kundi kayo. Ang mga taong bumubuo dito, mga pamilyang nabigyan ng kabuhayan, mga batang nakapag-aral, mga komunidad na kumilos at nagkaisa para maabot ang pangarap ng bawat isa. Para po sa cooperative leaders na narito ngayon, hindi po madali ang inyong sinumpaang tungkulin. You carry the hopes and dreams of your members. At madalas, kayo rin ang gumagawa ng paraan para maisakatuparan ang mga pangarap na iyon. Kaya naman, bilang kaisa at kapartner ninyo sa Senado, patuloy tayong magtulungan sa pagsusulong ng mga panukalang batas na magpapatatag at magbibigay ng mas malakas na boses sa mga kooperatiba sa bansa. We can strengthen this effort with increased government support. Isang mahalagang hakbang na naisulong natin ay ang mandatory creation ng cooperatives officer position sa lahat ng local government units. Ito'y para matiyak na may nakatutok na tao sa pagpapaunlad ng kooperatiba sa grassroots level, mula sa pag-coordinate ng efforts, pagbibigay ng technical assistance, hanggang sa pagtiyak na may access ang mga kooperatiba sa mga resources at suporta na kailangan nila. Na-institutionalize din po natin ang pagdiriwang ng National Cooperatives Month tuwing Oktubre para mas kilalanin at ma-promote pa ang sektor ng kooperatiba. Kasabay nito, patuloy nating isinusulong ang Local Cooperatives Development Fund upang masigurong may pondo sa pagpapalakas sa mga kooperatiba sa lokal na antas. Sinubukan din nating ipasa sa nagdaang kongreso ang Revised Cooperatives Code, pero kinulang tayo sa oras. Pero sa susunod na linggo ay magkakaroon po ng pagdinig. Dito po ay paninindigan natin ang mga probisyong magsisigurado na ang anumang pagbabago ay reflective of international cooperative principles and would strengthen the co-ops. Ang bawat palakpak ay sa inyo. Bukod dito, may dalawa pang panukala na na-file patungkol naman sa water cooperatives at sa agricultural cooperatives. Sa pagbukas ng 20th Congress, 4 na panukala para sa kooperatiba ang prioridad nating inihain katuwang ng Philippine Co-ops Chamber. May mga nasimulan na tayo at napagtagumpayan. But there are still gaps to be filled. Gaya na lang sa pagkakaroon ng improved access sa financing, mas maraming education at training programs, at mas malawak na partisipasyon sa policy at decision-making bodies. Sa leadership conference na ito, umaasa ako na magiging bahagi ito ng inyong talakayan.
umaasa ako na magiging mayaman ang inyong diskusyon. At kung ano man po ang maging resulta, my office is always open for dialogue. Yes po. Lalo pa kung tungkol ito sa pagbuo ng mga batas na direktang sumasagot sa mga hamon na kinakaharap ninyo bilang kooperatiba. Panghuli na lang po, patuloy na humaharap ang ating bansa sa krisis, pang-ekonomiya. Marami ang nangangamba sa mataas na presyo ng mga bilihin, mataas na presyo ng kuryente, tubig, internet, pati na ang bumababang kalidad ng trabaho at hindi sapat na kita. Pero naniniwala ako na ang kooperatiba ang magiging sandigan ng pamilyang Pilipino sa ganitong panahon. Kayo ang maaasahan sa paglikha ng oportunidad, sa pagbibigay ng kabuhayan, at sa pagbibigay pag-asa. Kaya magtulungan tayo para itulak ang kooperatiba sa mas mataas na antas. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa susunod na henerasyon na aani ng mga bunga ng ating pinaghihirapan. Muli, maligayang anibersaryo sa Co-op Chamber, naway magpatuloy ang inyong ilaw at inspirasyon sa mas marami pang Pilipino. So muli po, mabuhay ang kooperatiba, mabuhay ang Pilipinas.